So maraming nga ho ang nagulat sa hindi pagbigay ng Utah Jazz ng extension sa kanilang rookie si Walker Kessler. Itong si Kessler ay mayroong 30 minutes na playing time para sa kanila. Ibig sabihin nito ay importante po ang kanyang papel na ginagampanan para sa kanilang kupunan. Pero sa ngayon, ano ito? Ano ang ibig sabihin nito? Sa ngayon kasi ay nagni-negotiate naman ang dalawang kampo sa isang contract extension rookie scale. Kumbaga hindi masyadong malaki. Pero wala pa nga ho silang presyong na pagkakasunduan. So sa ngayon mga idol ay papasok muna sa free agency itong si Walker Kessler. Hindi ito ibig sabihin mga idol na malaya siyang makakapirma sa anumang team sapagkat mayroong karapatan ang Utah Jazz na i-counter offer ang anumang offer ng ibang kupunan. Ito ho yung malaking advantage para sa Utah Jazz dahil kung ipagpalagay natin na maliit lang ang i-offer ng isang team sa kanya ay ito'y kanilang patatasan lamang po. So definitely hindi po sila makapagbibigay ng mas mataas na halaga sa kanya sa isang extension. Playing safe dito ang ginagawa ng Utah Jazz mga idol. Pero sa huli, ito ho'y napaka-risky sapagkat po pwedeng mawala sa kanila itong si Kessler. Hindi naman nakayanan ni Jeff Teague ang naging komento nitong Zion Williamson sa pagtanggap daw ng Pelicans sa kanya at pagtitiwala. Dahil daw sa pagtitiwalang iyon ay ginanahan itong Zion Williamson na magpapayat. Pero ayon pa mismo kay Jeff Teague, tigilan mo na ang hindi magandang komentong iyan dahil unang-una ikaw naman talaga ang dahilan kung bakit lumalaki ka. Ikaw mismo ang kumakain. Kung totoosin daw, matagal nang nagbigay ng kanilang malaking tiwala ang Pelicans sa kanya nung siya'y binigyan ng max contract. Pero gayon pa man ay nais po nilang maging playing safe dahil sa timbang nitong si Zion Williamson. Sa ating nagdaang balita ay pinag-usapan natin ho na mayroong weight clause ang kanyang kontrata. Kung sakaling hindi siya magpapapayat ay paniguradong hindi niya matatanggap ang 80% guaranteed sa kanyang kontrata. Sa madaling salita, hindi talaga yung pagtitiwala ng Pelicans ang nagbigay ng courage o inspirasyon kay Zion Williamson na magpapayat, kundi ang kanyang kontrata dahil kung sakaling siya'y magiging mataba pa rin, hindi niya matatanggap ang kanyang pangkabuang nasa 80% na sweldo. Sa ating huling balita naman, binisita ulit ng Sacramento Kings at ang Golden State Warriors ang trade talks patungkol kay Kuminga. Sa ngayon mga idol ay nananatiling si Malik Monk pa rin ang kanilang offer at isang draft asset. Nakadepende po ito sa kung ano ang kanilang mapagkakasunduan. Sa ngayon nga ho ay nagdedelikado ang posisyon ni Buddy Hield at Moses Moody sapagkat kinakailangan pong pumili ng Golden State Warriors sa kanilang dalawa para ipadala sa Sacramento Kings. Hindi naman po pwede na mayroon pa silang Buddy Hield, Moses Moody at meron pang Malik Monk. Masyado nang masakip ang rotation para sa mga shooting guard. Parehong importante sina Buddy Hield at Moses Moody. Malaki ang kanilang ambag sa shooting at matalino silang dumepensa. Pero kung sakaling ipagpipilitan po ni Kuminga na ayaw pong bumalik sa Golden State Warriors ay mapipilitan silang pakawalan ang isa sa kanila. Depende kung sino ang kanilang pipiliin. Ikaw, kung ikaw mismo ang general manager ng Golden State Warriors, sinong pipiliin mo? Si Moses Moody o si Buddy Hield? I-comment lang po yan.